Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Gian. Okay guys, eto na. Pangalawang review natin sa tournament. Kagabi, uploaded na yung Carlito versus Article Clipped. And sana napanood nyo yun. Sana nagustuhan nyo yung pagkaka-review ko doon. And isang dikit na battle ang napanood ko doon. Live. Tsaka dito sa paghatol natin, isa yung boto ko na para sa akin Article Clipped yon, pero shoutout pa rin, props pa rin kay Carlito. Either way yung battle 3-2, kaya kahit sino di ba, kahit sino pwede mag-advance. And speaking of dikit na battle, Katana versus 30, sobrang dikit ng battle na to. And bibigyan ko kayo ng vote nung napanood ko to ng live, katulad nung Carlito tsaka Article. Sabi ko nga nung napanood ko yun nung live, I'll go with Article Clipped kasi para sa akin sobrang ang ganda nung pagkaka-perform niya live, and para sa akin mas may mga tumatatak siya. Basta napanood nyo naman na yung yung review ko sa Carlito Article Clipped, panoorin nyo na lang. Then ito, Katana versus 30, para sa akin taliwas din ako sa naging final vote. Tropa to parehas. Si Katana, si 30, pares ko tong nakakausap sa mga events, especially Motus. Si Third, ilang beses ko na to nakausap sa event ng Flip Top, 'di ba? So parehas tropa, pero para sa akin kay 30 yung kay 30 yung battle na to. Pero gaibla lang, sobrang gaibla lang. Katulad nung kay Article tsaka Carlito na gabuhok lang. Ito din halos putya, gabuhok lang din to para sa akin na kay 30. Siguro lumamang lang si 30 ng isa, dalawang effective na linya, parang ganun, or schema, parang ganun lang kadikit, 'di ba? Sa buong battle, sa buong event na to, ilan lang yung para sa akin naging one-sided Yung battle ni K-Ram tsaka ni Kenser, one-sided yon. Battle ni Ban tsaka ni Man-W, puta, malinaw yon. Tsaka yung kay Cripply tsaka MP3, malinaw yun. Yung tatlong yon, malinaw yon, nasa kanila yung battle. Pero yung lima, ang hirap mag-decide kasi sobrang dikit. Either way, pwedeng sa ibang MC yun napunta. So lahat yon masasagasaan natin, lahat yun marireview natin, and tignan natin. Ito yung pangalawa sa bracket A, Katana vs 30, dikit na battle to. Tignan natin kung mababago yung vote natin dito. So game. Unang banat, isabuhay 20-25 seconds side 14. Game. Katana. Yo. Sabi ni Harlem, talim daw ipakita ko, wag daw kalibugan. Kasi itong isa buhay na ang test. Itong dayo makakatikim ngayon ng talas na parang bolo ni Andres. Nung nalaman kong ikaw kalaban, tinanong ko na kagad kung kailan ba ang next. Kasi alam kong mabilis ko lang tatapusin to na parang first time ko sa sex game. Gago. Deserve ko ba mag-isa buhay? Siguro, nang masubukan ang aking kapasidad. Eto, naglag sa first round last year, tas kasali ulit. Sana all paboritong anak ni God. Sinasamantala mo magrupo mo dati si Enigma. Grabing abusado naman, tol.
Pero mahiya ka naman, uprising na sila, ikaw na lang yung ampon. Ano nga alam mo, hindi na kita sasaktan kasi magkaibigan tayo. Mga pinagdaanan, madami pre. Gago si Optimus nga, tsaka si Megatron, mag-best friend dati eh. Yeah! Totoo naman eh. Tingin mo deserve mo? Isa buhay, ako kayong opponent. Tanga, 3 laban mo last year, isa lang panalo, puta, talo ka pa sa comment. Hindi na to tulad nung sa Motus na nagawa mong mag-champion kasi mga kasali ay bagito. Champion ka, ulo, lahat ng kasali nun, isa lang ngayon ang stilo. Nung nalaman niyang tinapo, ito yung panay wordplay lang yung dadalhin niya dito, kalahati ng strategy at techniques, kopya na lang kung kani-kanino. Pansinin nyo, nag-iilonggo accent na din yan pag nagjo-joke. Nakala nyo yung normal, di pa Bisaya gumanap. Pag punchline ng joke, pinapapangit yung muka. As if naman yung normal, hindi pa yan sapat. Tingin nga ng muka, okay na yan, nakakatawa na yan. Ang sarap mong masapok, huwag kang ganto ng ganto. Mukha kang di nakainom ng gamot o tisip. Sinubukan din mangupal, laban kay Saki, kaso epic gagi ang kulit. Magkabit daw ng tempered glass kasi Muslim. Tas biglang binawi lang ulit. Anong respeto sa mga kapatid nating Muslim? At bigla kang tumutupi. Na-realize mo din, no, na sa Mindanao ka uuwi. Daming bloopers, mag-wordplay ka na lang. Buti pa doon medyo naiinggit ako. Isipin mo, naisip mong kabaliktaran ng FTITF, meron pa bang mas gifted sa'yo? Pangalan mo pa lang eh, obvious na. Paano ka pa mangunguna sa ating battle? Kung ang hinahanap dito ay kampiyon, etong third D yan magmamater. Okay, third D mo, okay? Hindi ko gusto yung last line na yun, corny yun. Pinakita ko lang yung atake ni Abnoy. May sense sa pandinig, pero sa... Pangalan mo pa lang eh, obvious na. Paano ka pa mangunguna sa ating battle? Kung ang hinahanap dito ay kampiyon, etong third D yan magmamater. Natinig mo yung wow? Hindi ko gusto yung last line na yun, corny yun. Pinakita ko lang yung atake ni Abnoy. May sense sa pandinig, pero sa panlasa, hindi ko gusto yung amoy. Yung wow na yun, respeto lang nila sa wordplay. Kasi nag-effort ka na boy, pero hindi ibig sabihin hindi ka na badoy. Badoy ba din? Ang ina mo, tunog Motus. Kala mo, hindi siya galing dun no? Di talaga natututunan yung swag no? Ganyan ka na, badoy, hanggang maging lolo ka. May hangganan lahat ng pagsisikap, kahit yung ibigay mo todo pa, hindi lahat nadadaan sa sipag. Tatak mo sa ukot, mong bobo ka. Kung walang X factor, ibig sabihin, walang special sa formula. Hindi na to yung katanang napanood mo nung ahon na nag-exhibition lang kay Harlem. Ayoko na ng debatable, ayoko na ng panalong alanganin, pero huwag ka mangamba kung iisip mong mag-isa kang lilibing ko sa ilalim. Huwag ka mag-alala, isang buhay to, 4 kayong makakatikim sa akin. Utang ina. Halimaw. Lakas nun. Ganda ng Ender. Yung Ender yung naging hindi, ang ganda naman ang ganda naman ng overall performance from start, gitna, tsaka hanggang dulo. Ang ganda kung paano ginawa ni ni Katana. Tangina, walang tapon Nako, hindi siya more on punchlines yung performance ni Katana. So kung napapansin nyo, wala masyadong crowd reaction kahit ako 'di ba? Wala akong masyadong pause sa vid kasi hindi siya built for punchlines. Alam niyo kung saan? Sa punto. Ang daming punto ni Katana para kay 30. May pag-breakdown ng estilo, yung wordplay ko 'di ba? Something good Tapos yung mga jokes,
may mga nakasingit na joke sa gitna ng mga verses ni Katana. Tapos nung bandang siguro mga last 8 lines, last 4 tama, siguro last 8 lines, dumikdik si Katana doon, seryosong mga banat, tapos biglang ender. Huwag kang mag-alala, isa buhay to, 4 kayong makakatikim sa akin. Lakas nun, tol. Dumikdik si Katana doon. So, kung paano ko napanood to live, actually ganun din yung naging reaction ko dito. Solido no? Solido nun. Wala mang crowd reaction doon, pero hindi mo pwedeng sabihin na tinulugan si Katana. Hindi. Walang ano doon, walang pagtulog na nangyari doon. Malalakas yung mga punto ni Katana doon. At kung iintindihin nyo yung mga sinasabi niya, yung mga ginamit niyang angles, yung mga references, pasok direkta yun, lahat direkta yun kay Katana. I mean, direkta yun lahat kay 30. So, props kay Katana dito. Solido na performance yun. From start, gitna hanggang dulo, effective lahat. So, pinakita rin niya sa atin na well-rounded siya dito. Seryoso, jokes, technical, punto, 'di ba? Lahat kinover na ni Katana sa isang round 'di ba? So, what more sa rounds 2 and 3 pa, 'di ba? So, 'yun. Tignan natin yung round 3. Tignan natin yung round 1 ni 30. Tignan natin kung enough ba yung magiging baon niya para tapatan ang isang Katana sa round 1. Game. Tunog motos daw. Ulol ka ba amin? Hindi siya namin katunog kasi ikaw lang bulol sa amin. Ang yan. Okay. Ginaya ko daw accent ni K-Ram na Ilonggo. Sinisiraan ako ng dati kong katandem. Ni minsan ba sinita kita nung ginaya mo yung Arnie Harlem? Upal. Game. Magkaibigan pinagtapat. Solid sir, magkahanay inilatag larong solitaire. Pagmumukain mo kung tanga dito, hoy Berhel, kung ipapalabas mo na yung 3, idiot, all is well. Lagi mo pang pinagmamalaki. Okay, props dun sa mga multis ni 30 All is well, Berhel, Solitaire, 'di ba? Ayos na yun. 4 lines na rhymings yun. Tanga dito, nilatag larong solitaire. Pagmumukain mo kung tanga dito, hoy Berhel, kung ipapalabas mo na yung 3, idiot, all is well. Lagi mo pang pinagmamalaki na mas malaki ang bag mo kay Class G sa Motus. Kesyo bright shot mas clever. Gago lines mo pang hater. May kanya-kanya tayong papel, Berhel. Mind your own paper. Talunan ka nga sa Motus Ay, baka magyabang. Nasa flip top, undefeated at smooth yung daloy, boss. Nakakalimutan niya atang undefeated din si Shaboy. Pwes yung 4-0 mo, mag-fade away. Ngayong 30 binusisi, dadalhin mo tong 4-1 parang jersey ni Nowitzki. Katana, parehas tayong produkto ng... Medyo naligaw si 30 sa part na yun, no? Ulitin natin yan, Naligaw parang hindi siya ganun magka-rhyme Or saan niya ba ni-rhyme yung Nowitzki? Tingnan natin. Pwes yung 4-0 mo, mag-fade away. Ngayong fade away. Pinusisi, dadalhin mo tong 4-1 parang jersey ni Nowitzki. CC, yun doon niya ata ni-rhyme, no? Pero ulit. Undefeated din si Shaboy. Pwes yung 4-0 mo, mag-fade away. Ngayong 30 binusisi, dadalhin mo tong 4-1 parang jersey ni Nowitzki. Katana! Okay, dun nga. Parehas tayong produkto ng Ever Ready pero tira ko no cap. Tila ba Bone Thugs? Lampake kung may AAA ka sa pangalan ako'y di nalulowbat. Baliktad yung mangyayari sa nabuo ko na senaryo. Inuna ko yung John Wick bago tuluyan kanyang aso. Ngayon tayo mag-ubusan ng bala. Tsak lagay mo delikado. Bagsak neto, Hachiko, mamamatay ng walang amo. Okay. You should step up to the plate.
ngayong life mo at stake. Kung sikat, patay sa stab, yung senaryo, pat stay. Veteranong aktor pagdating sa shooting. 00 blank tape, wala nang cut, tapos ka sa akin, one take. Natamo niyang damage, sobrang savage, walang silbi ang band-aid. Kung buhay mo ay God's creation, pues yung death mo man-made. Astang tirador yung 3, kalahati lang naman ng 6. Bitter sound na low life, trigger bounce pag on-site. 3 to 6 nga yung transition, ang middle ground side 4-5. Kung usapang mano-mano, tsak sa punch mananamlay, ito'y pang twice kung isa buhay na magiging once upon a time. Kaya sa nakabeto'y all in brad, sa alphabet sa corning walk, magkapatid at ang kapalit ay masasakit na solid job. Ganda nun. Ganda nung internals. Ganda nung internals nun. Twice kung isa buhay na magiging once upon a time. Kaya sa nakabeto'y all in brad, sa alphabet sa corning walk, magkapatid at ang kapalit ay masasakit na solid job. Ganda internals, no? Natatahakin, may nakaset na bomba trap. Armas ko sa'yo ay written, pero patay ka on the spot. Okay. Mapapakapaka katana patama sa baga sa pagkadabara katana talata tsak mapapasabak ka sa paglatad sapagkat sasapat tatatakagan wala nga awat para banayad karapat dapat ka ba nahangaan kanyang galawan paparatangan ka ng katangahan para madaay agad magtawanan. Putang ina. Di nyo ba pansin yung skin? What? Ulit, akala ko sa round 3 pa yun. Dito pala sa round 1 yun, putya. Wait lang ha, ulitin natin. Patatatakag na barakatana. Galing. Mapapakapaka katana patama sa baga sa pagkadabara katana talata tsak mapapasabak ka sa paglatad sapagkat sasapat tatatakagan wala nga awat para banayad karapat dapat ka ba nahangaan kanyang galawan paparatangan ka ng katangahan para madaay agad magtawanan. Hindi nyo ba pansin? Yung Tanginang yan. Yung level of difficulty nun. Sobrang taas. Sa tingin mo ba, kung ikaw, nanonood, itry mo spit yun ng ganon. Actually, may pagka-flow nga eh. Sa tingin mo ba, may spit mo yun ng malinaw? Ako, personally kung halimbawa, ako mag-spit nun na may ganon, may tono eh, di ba? Kung papakinggan nyo yung performance ni 30 dun sa part na yung skim na yon, may melody, may tono. Sa tingin mo ba may spit ko yon? Ako personally hindi ko siya may spit ng ganong kalinaw, pero si 30 na spit niya ng sobrang linis, kaya props doon. Level of difficulty sobrang taas nun, kaya isa yun sa mga factor, 'di ba? Actually, sige, mamaya ako nabigyan ng hatol, pero ang ganda nun. skin, isang bawi lang ginamit, pinanis at same play, pinakitaan yung AAA, ginawa ng A-game. Ano crowd favorite to? Sige, sa'yo ang crowd, sa akin ang judging, sa'yo ang tempo, sa akin ang lyrics, sa akin ang bars, sa'yo ang gimmick, humor mo, sa fighting spirit. Yay kontrapelo ng yung estilo na may taglay na lirisismo. Kasi oras na yung ora mo mamatay, patay ka ora mismo. 1-0. Galing. Ayun, naalala ko na kung bakit para sa akin kay 30 tong yung battle na to eh. Kasi yun konting recap lang nung napanood ko to nung live. Natatabunan eh. Alam mo yun. Malakas yung rounds ni Katana. Pero pag nag-perform si 30 para sa akin, nahahabol niya, nalalagpasan niya. Kaya pa siguro isa yun sa mga reason eh. Siguro nakatulong din na pangalawang bumaba na si 30. So, balik tayo. Round 1, solidong performance yun para kay Katana. Sabi ko nga, sobrang linis, well-rounded yung pinakita niya, technical, mahinahon, jokes, comedy, entertainment, technical, punto. 'Di ba? Andun eh. Andun, 'di ba? Andun yung performance, 'di ba?
overall, solido yon. No doubt, from start to finish, isang solidong performance yon. Then, 3D, slow start si 3D. So, sabi ko, di ba, akala ko sa round 3 pa yung scheme na yon. Yung may melody, yung may tono na mga grabe yung multis, no? Parang kay Poison nung laban niya kay Sinyo, parang ganoon eh. Isang classic na 3D yun, tangina. Pero ayun, slow start si 3D. Para sa akin nung hindi pa dumadating yung flow na yun, sabi ko kay Katana pala yung round 1. Sabi ko sa isip ko, ay kay Katana pala yung round 1. Pero yun nga, dumating yun. Isang malaking factor yon, isang malaking part ng round 1 ni 3D yung yung scheme na yon, and para sa akin nahabol ni 3D yun. Actually pwede pa nga kay 3D yun eh. Pwedeng kay 3D yung round 1, to be honest. Pero ayokong mag-judge ng sa half lang, 'di ba? Sabi ko nga slow start eh. Syempre kailangan pa rin nating dalhin yung kalahati para ma-judge natin to ng buo, 'di ba? So para sa akin enough yung second half ni 3D para iangat niya yung first half niya and para pumantay sa performance ni Katana sa round 1. So ganun eh, hati eh. Kay Katana kasi start, gitna, dulo, pataas siya. Kay 3D flat yung first half, pagdating sa second half, arangkada bigla. So, hindi sila pantay ng performance. So, dun pa lang nakita ko na possible kay Katana, possible kay 3D. Depende kung paano nyo siya titignan, paano nyo siya hahatulan eh. Pero ako, magiging fair judging ako dito. Props sa dalawang MC. Itatabla ko to sa 10 points. Hindi pwedeng may matalo sa round 1 na to. Para sa akin, pantay sila doon. Magkaiba man sila ng pinakitang estilo, more on technicals yung 3D, si Katana naman well-rounded, 'di ba? Pero may pareha silang naging quotables na verses or na lines dito sa round 1, and sa tingin ko magkasing lakas 'yun. So, 'yun. Tabla 'yun sa 10 points. Round 2. Yo! 1-0 daw. Tang ina mo, autistic ka ba? Ang sarap batukan to. Isa na nga lang yung malakas mong haymaker nagsigawan kasi inutusan mo. Ako! Okay. Todo bars! Yung ender, galit na galit. Talagang OA kang gago ka. Init ng ulo sa akin ng puta nung March, okay pa tayo ah. Dati lagi kami niyang magkausap hanggang umaga. Kasi kaibigan kong matalik to. Nung kinasa yung laban, wala ka ng kibo, sinubaybayan mo na lang yung my day ko. Eto na pala yun ang uubos ng Tagalog. Shit. Galit-galitan sa mga taga Manila yung galawan. Nagwa-wordplay yan ng Maynila ang nilamayan. Kahit taga Cavite yung kalaban. Mahiya kayo sa Bisayang nagtagalog buong battle. Nananahimik kami dito, putang ina mo, bakit gusto mo kaming garahin? Punta-punta ka dito, tapos pag nagtagalog ka, utang na loob pa namin. Diba? Diba yun yung atake ni Katana eh. Punto. Kaya hindi mo siya pwedeng sabihin na nasan yung pinaka-punchline, saan yung ganito, saan ganito. Hindi eh. Yung punto ni Katana, na rin eh, good as punchline na rin, good as haymaker na rin. Kaya, diba? Solido eh, tagos, direkta. Yun yung mga talaga atake ni Katana. Tapunta ka dito, tapos pag nagtagalog ka, utang na loob pa namin. Hindi, alam ko yung galit mo sa amin. Di lang yan basta OA na galawan. Alam kong may dinadamdam ka, malamang sa malamang, hindi naging okay kabataan. May mga bagay kasing sa Metro Manila lang pwede nun eh. Kaya mo kami hine-hate kadalasan. Hindi mo pa nararanasan tumawag sa 8-7,000. Gago. Jollibee. Tinawag niyo akong Bisakol. Mangmang, abatay ka lang.
Ba't parang kami lang may kasalanan? Kami agad mapang maliit. Sisihin mo din kaya yung mga sinaunang Bisayang pumunta dito bago agad yan mag-isip. Pinakisamahan namin sila ng maganda. Ang turing sa puso, kadikit. Tapos bigla na lang isang araw, naisipan nilang magsuot ng kubong masikip. Tama ba yon? Hindi ko alam yan. Tama ba yon? Gago ka? Minsan pa yung kulay ang kulit. Hindi naman Lakers, bakit yellow at violet? Tama ba yon? Ano yun, sapin-sapin? Pero seryoso? Proud Bisaya ka ba talaga? Kaya may ginagawa? Talaga? Sige, tanong. Ba't nung nalaglag ka kay Romano sa una mong pagsalang kasi masyado kang paawa, pagbalik mo dito laban kay Saki, wala ka nang isang linya tungkol sa pagiging Bisaya. Bakit? Bakit? Kasi wala nang kalaktakan, napilitan kang magbago, pinabash ka na sa comment, paawa ka daw masyado, mukha bang pinapunta ka dito para lang manlimos ng simpatsya ng mga tao, yun lang ba essence ng pagiging Bisaya, magpaawa sa entablado? Tang-inang punto yan. Mabash ka lang. Grabe. Kung Mindanao shit, iniwasan mo na. Yun na nga lang nag-iisang identity mo sa liga, binitawan mo pa. Di mo ba kayang maging malupit lang na Bisaya? Yung paawa lang yung tatanggalin. Di ba pwedeng, di ka lang makukonsensya, pero Bisaya ka pa din. Paano mo babaliin yung katana? Paano mo babasagin yung talent? Kung eto nga mismong Bisaya at paawa, hindi mo kayang baklasin. Si Mindanao, ginamit mo lang siya bilang kasangkapan. Tuskan na bus, inaasa mo lang yung inang bayan, exploitation ka mismo yung culprit, pagtapos mong pakinabangan, di mo man lang inabutan ng tubig, di mo pinagtanggol ang kabisayaan, boy, you simply used and abused it. Pero unfair kung wala kang second chance. Kaya sige ngayon, pakita mo. Pakinggan natin kung iaangat niya yung Bisaya sa mga sulat niya. Patunayan mong mali ako. Kasi kung hindi, di mo na madadaya yung mga nasa paligid mo. Tong peking disenyo ng Bisaya, tatak nyo sa isip nyo. Okay. Actually, dun lang din eh. Parehas ng performance, round 1 and 2 ni Katana. Punto, more on punto talaga yung yung approach niya dito. Hindi talaga hindi talaga more on alam mo yun, yung mga haymakers, mga punchlines, may mga effective na setup. Hindi ganoon eh. Iba yung atake ni Katana. Se-setupan niya yung pinakapunto niya at direkta yun. Tatagos yun kay third year. Effective pa rin yun para sa akin. Although para sa akin, mas malakas yung round 1 ni Katana compared dito. Pero still, well-rounded pa rin yung pinakita niya. 'Di ba? 4-bar set. Andun yung mga, actually may mga jokes pa rin na nakasingit. 'Di ba? 1 and 2, halos same structure. 'Di ba? Yun, sayang no? 1M views na yung vid na to 2 weeks ago. Di lang kasi umabot eh, pero na-promote sana ni Katana yung JNN clothing. Sayang di lang umabot. Dapat ipapaabot ko yun kay Vicente. Shoutout kay Vicente. Pero yun nga, hindi umabot eh. Tinawag na agad sila ni Bossing Arik. Tapos hindi ko makita si Vicente nung time na yun. Nakita ko si Vicente, nagpe-perform na sila or tapos na ata yung battle nila Katana tsaka ni 30, tapos na. So hindi na naabot. So sayang. So sayang, may sana, may entry sana yung JNN clothing natin sa na to. 1M views oh. Sayang. Okay, game. 30. Oo. Ako talaga nag-appreciate, unang nagsabi sa kanya na gusto ko siyang maging kaibigan. Kasi mukhang mabait, laki ng aking tiwala. Tsaka main reason no, nakala ko isa ka ding Bisaya. Ang mga tsura mo, ano yan, pansit ka lang ton? Ang ina ka. Okay. Eto, seryoso to. Sino na nakatry magsabu dito, taas kamay? Sige na, nakakahiya naman pag ako lang mag-isa. Ayun, si Kuya Pakundo, 2 kamay tinataas niya. Personala na?
Alam niyo ba totoong pangalan nito? Alfonso Miguel. Putang ina, Alfonso Miguel. Ang angas naman. Di ba dapat MC name mo Sword? M-I-R. Katana na lang, ba? Multiple choice tayo, game? Game. Sinong flip-top MC ang bulol sa R? A. Harlem. B. Katana. C. Zero R. Or D. Di na dapat pag-usapan ang mga kapansanan. Ang tamang sagot, tining, dalawa kayo ni Harlem na Zero R. Wala kang R, edi tanggalin natin. Kung tatanggalan ng R, yung heart, hit agad panigurado. Kung tatanggalan ng R... Oh, Yus, ang ganda ng setup. Ang ganda ng setup nun, third. Shoutout sa'yo. Napaka-creative nung part na yun, ha? Sino yung walang R, tapos parehas kayo ni Harlem yung zero R. Tapos wala kang R. Pwes tatanggalin natin. Tapos, yun. Ganda nun. Ang ganda ng setup. Creative. Sobrang creative nun. Although, may mga ganun na gumawa na. Aware naman ako na may mga ganun gumagawa. Yan, si Tipsy di ata gumawa ng ganun eh. Yung kay Flick G, tatanggalin yung G. 'Di ba? Yan, may ganun na eh. Pero yung setup, na amaze ako sa setup ni 30 dito kung paano niya ipapasok yung ganun. Galing. Ni Harlem na Zero R. Wala kang R, edi tanggalin natin. Kung tatanggalan ng R, yung heart, hit agad panigurado. Kung tatanggalan ng R, yung race, matic ace mga kathako. Kung ang first, tanggalan ng R, sa fist agarang tinamaan. Pag tinanggalan ng R si Zoro, tsakmak, kakaanimalan. Oro eh, oro. Kung saan kahirap, doon ako magbababad. Ganon kadedikado. Ipapakita ako sa'yo na pag ako gumamit ng armas, delikado. Tsakraraga. Ganda nun. Armas na weapon, tsaka R na, yun, yung R, letter R. Galing ni 30 dito sa round 2. Sa'yo na pag ako gumamit ng armas, delikado. Galing. Solid yun. Pag nagharap sa rak, tiyak-piyak, diba? Kumukhang parak sa rak na trap na rattle nang siyang magbida. Ratatatat sa brat na ransak ang karakas nag-iba. Paano tatapat sa letra repa kung saan hirap ka na? Nirat-rat. Mabubuhay ka sa kahihiyan, mawawalan ng dignity. Sana next life mong puking ina ka, maging chainsaw ka ni Tipsy D. O ano, sadya bang nanggagago? Ngayon, tong katana naman tanggalan nyo ng R. O di ba bulol pa rin, wala namang nagbago. Gago. Pero pansinin nyo, alam kong may pre-med rebuttal yan patungkol sa bulol angle. Para yung utak nyo lasunin. Huwag mo kong gagaguhin kasi kung yung arm mo palyado, paano mo ko baabrasuhin? Nice. Bilang gante, sa pagtanggal mo sa Cavite, mawawalan ka ng biyaya, maaaning tamang hinala, uulitin ang Luzon, tas gagawin kayong Bisaya. O di ba, inangat ko Bisaya, no? Upan, ano? Lalo na, no? Ubus na Tagalog, no? Tatagalin ang Luzon, tas alam nyo ba tamad ko sa trabaho? Kada linggo, nagkaka-panic attack. May naisip akong concept ng mabad trip ka, Brad. Uulitin ko yung Earth tapos Monday lahat. Sige, magtrabaho ka araw-araw. Gawa ka. Saan si M-Side? Ito, kasama to eh. Tandaan nyo sa Cebu, tinanong to ng crew, dine-in or take-out? Sinagot niya, Thai part. Thai part? Gago ka ba, pre? Sa susunod na tatanungin ka kung dine-in or take-out, at sabihin mo, okay lang kami. Ano, nakakapagtaka? Tignan nyo, natataranta na. Jokes na nga lang ilalamang mo sa akin, tas nagagawa ko pa. Kanina ko pa ito na-predict eh. Pansin nyo, asa na yung kalmadong katana? Ba't sigaw na ng sigaw? Biglang naging aggressive, tipong harapan, no space. Katana nga, di ba?
para maging effective at yung laban Close range. close range, wag ako. Ika'y na-set up sa bato na parang binabaybas. Leon ka lang gago, ako pang Leonidas. Tatadtarin ka ng husto, ilalagay sa plastic, pagkakasyahin, isasagad. Yung kamay sa parking lot, pa at ulo sa punching bag. Iiwan ko kung saan-saan na parang nagpamanihan. Kung ano ginamit pang kitel, Iiwan, okay. sarili babalandra. Makikita nyo sa crime scene yung iniwan kong katana. Okay. Matagal ko nang napredict Ganda na nun. magbabago ka ng estilo. At yun yung sandata na napili. Pues eto, katana sa katana. At yun ang Harakiri. Time. Okay. Para sa akin, malinaw yan na 3D. So, no doubt about that. Sabi ko nga, di ba, bago tayo mag-start sa round 2 ni 3D, sabi ko, mas bet ko or better round yung round 1 ni Katana. Although, same approach, same construction, same structure ng sulat, same delivery, same aggression, di ba? Same eh. Pero sa tingin ko, mas maraming mga punto yung tumama sa round 1 ni Katana papunta kay 3D compare sa round 2 niya. Di ba? Kasi para sa akin, although yun nga, sabi ko, same, pero parang sa punto, mas marami yung round 1 eh. So, sa tingin ko, di ba, sabi ko nga, mas malakas yung round 1 compare sa round 2. And then, kay 3D naman, na-maintain niya yung powerful round. Powerful punches. Nagpakita na rin si 3D dito ng pagiging well-rounded niya. Ang dami niyang jokes. Diba? Tapos yung level of difficulty ng mga multis, pucha. Kakaiba yun, men. Kakaiba yun. Yung wordplay sa heart. I mean, wordplay sa R. Pag heart hit. Diba? First fist. Ang dami, ang solido nun. So, ang daming elements ni 3D sa round 2. So, sa tingin ko, malinaw yun kay 3D. So, it's a 10-9 para sa akin in terms of performance, retens, and effectivity. Nakuha ni 3D yun. Props kay Katana, pero sa tingin ko, yung round 1 niya yung so far strongest round eh. Diba? So, 10-10 sa round 1, tabla yun. Pero pagdating sa round 2, bumaba ng konting-konti si Katana. Si 3D naman na-maintain niya yun. So, that's 20-19. 3D. Round 3. Let's go. Yo, kupal din to eh. Na-predict niya daw. Na-agresibo ako, malapit, matatamaan ko na to. Anong na-predict, putang ina mo? Nagpaalam ako sa'yo. Ay, God. DM kita, tinawagan kita, di ba? Anong predict? Sinabi ko. Gago. Nagagawa niya na daw yung joke ko. Tanga ang pangit ng tula. Dine in, take out, Thai part. Wag mo lagyan ng muka. Yo, alam mo kung anong ayaw ko sa'yo? Actually, madami eh. Pero itong isang ayaw kong gawain niya. Pag may gagawin kang something, kailangan lagi, puta, magwa-warning ka. Laban niya ay Saki. Ngayong round, dito na natin pag-uusapan niyang pame-personal mo. May estilo akong di ginamit, di mo gugustuhin. Thirding walang wordplay. Ba't laging may warning? Panginan to, parang gago ka pre. Kung makapag-intro ka, feeling mo talaga, interesado kami. Gago, wala akong pake. May babala ka pa bago mag-bars. Panay ka kaartihan. Pero nung nag-Sun Moon Challenge ka tungkol kay Lenny, di mo kami winarningan. Hindi ako handa sa napanood ko, buisit ka. Kung magagalit ha, play ko ha. Gagi. Naman to eh. Panoodin mo. Putang ina mo. Kanan ng kapakatinakanin mo, gusto mo daw ng pangakong konkreto. Mapunta tayo kay Lenny Robredo. Ano? Ano? What the fuck, tol? Kupal. Ang ina. Tol, what the fuck? Kala ko ba image lang? Sabi mo sa akin, hindi ka naman talaga nagda-drugs.
Anong kabatuyan yun? Masaya ka? Hindi ka nagsisi? Kahit bayaran ako ni Enigma, di ko gagawin yon. Ikaw, ginawa mo ng libre. Buisit, kadiri, ang sarap mong sapakin, tol. Lahat gagawin para mapansin. Uhaw na uhaw sa atensyon. Wala ka bang ibang gagawin maganda? Kasi panay ka sa Pabibo Chong. May time ka sa Sun and Moon Challenge. Tapos, wala kang intro song. Agoy! Tangina, walang kanta, puta. Paano kung ano? Paano kung mamatay ka bigla? Gago! Siyempre bilang mga tropa mo, bibigyan ka namin ng respeto. Sama-sama sa isang event para alalahanin mga naiwan mo na kwento. Anong ipa-play namin? Wala kang kanta. Payag ka? Yung Sun Moon mo yung i-demo? Ano, malungkot kami, tas yung background, mapunta tayo kay Lenny Robredo? Ang inang kabatuyan kasi yan, kasalanan mo din eh. Kung ba't wala kang respetong matanggap. Kampiyon sa Motus na underdog. Nung sa akin sa duelo matapat. Wala kasi talagang kampiyon sa Motus. Lahat yan ilusyon lang sapagkat ang meron lang sa Motus, Jesus, tas apostol na kayo lahat. Ooh. Anong nakakabilib sa pandemic battler na nag-champion sa beses? Nag-joke pa kalaban. Sinong hindi kaya yon? Sabi nga ni Batas, doblehin mo muna para siguradong hindi champa yung rason. Ako 2 beses nag-champion bago pandemic at magkasunod yun na taon. In short, nagawa mo lang yung kalahati ng nagawa ko na noon. Ano? Punto na naman, di ba? Ako ko pumatay sa kumo eh. Wala namang kaso. Pero di mo ako pwede angasan, di mo gugustuhin makipagpalit ng pwesto sa mga MC nga ay ginulpe sa lansangan. Lahat ng binangga sa akin sa kalye, tumupi. Tangin na tanong mo kay Slakwan, mas balagbag pa ako sa kalsada kaysa sa kotse ni Batman. Parang pagkantok lang yan, third. Kaatikin mo pa lang ng puki. Ka-graduate mo pa lang sa panay lo. Normal lang sa binatang kumantot ng walang tigil. Tatayuhin mo kayang puke kahit saan man mapatungo. Pero di ka pa nasusubok ng panahon. Madami ka pang lalamasin na suso. Iba pa din yung tito mong nahihirapan na labasan, hindi pa din sumusuko. Tangina mo! Kahit may umawat, tsak matutuluyan to. Las Piñas ang aabante, siguradong finals yung patutunguhan ko. Pagtapos nito, di matapos, meron pang itutumpad 3. Next year sila Carlito, nang malaman ko na sinusunod na ko, pugutan ko. Okay, consistent na performance para kay Katana. 1, 2, and 3. So ano na lang, sa performance ni Katana, masasabi ko lang is yung round 2 yung pinaka, para sa akin, pinaka weakest. Yung 1 and 3 halos magkaparehas eh, or something. Strongest pa rin yung round 1 para sa akin. Yung round 3 nasa gitna siya ng 1 and 2 eh. Ganun siya. Pero sa content parehas eh. Sa delivery parehas, 'di ba? Parehas ng approach, parehas ng approach. So tingnan natin kung ano yung ipapakita ni 3D, kasi akala ko nandito yung sa round 3 ni 3D, dito yung multis. Yun, akala ko dito. So nakalimutan ko na yung round 3 ni 3D dito. Mas explore natin or mas explain natin yung round 3 ng both MCs pag narinig natin kay 3D. Dikit yung battle kaya game. Ayaw pa niya aminin na na-predict. Kita namang binago pa talaga. Dadayo daw ako para sa bilat. Oo, dinayo nga kitang pusi ka. Okay. Alam mo din kung saan ako nabubuisit sa'yo? Nagpo-promote ka ng ispatol. Putang ina mo. Tanginang kalibugan yan sagad. Minsan inaya niya ako, avail daw kami, bintosa sa bayag. Putang ina mo. Gago. Ispa-callers ang puta. Sige nga, paano mo sila mapapaniwalang hitman ka? Yung tipong may pinapadapa. Kung ultimo pagputok ng yung kargada, sa iba mo pa pinapagawa. Pero ako lang ba nakakapansin sa ginagawa nito? All 3 rounds eh. Character breakdown na may rebuttals. Okay. Comedy na may internals. Kanyang formula ang simple. Kala ko ba Katana, ba't nagtutunog pistol? Uy. Hindi lang available yung primary weapon. Kaya si boss, sa Katana na lang nag-lean on. Sige nga, life and death scenario, pipiliin nyo ba tong Katana kung available naman ang pistol? Option ka lang.
At kung iisipin, ang lagay mo na tenga. Kasi kung saksakan pag-uusapan, mas pamatay yung lanseta. Pansin nyo din, ginawa niya, panay siya ganito eh. Ganto ka lang, ganto ako. Andito na ako dati, andito ka pa lang. Diba ang yabang? Tintang na atang? Tila ba Ant-Man nagmamalakit ng mamaliit sa gitna ng laban? Okay, Pwes aking Ant-Man. pakay sa katanay, gawing alay, idulserya. Walang cheap shot, malakidat, pag nag-disback, pedophilia. Eto simple. Internals ni 30 kakaiba. Sabi ko nga sa inyo yung level of difficulty ng rounds ni 30 ano eh. Sabi natin buwis buhay eh. Buwis buhay yun tol kasi once na mabulol siya dito, wala na. Hindi na ganun kalakas yung dating nun sa aming mga manonood pero props kasi na-perform niya ng malinis at maayos yun. Hatog baseball, pagka malakidat, pag nag-disback, pedophilia. Eto simple, hatog baseball, pagka take off, di mo kita. Kada airstrike, shadow boxing, pag lumanding, Hiroshima. Nagdrama din to eh, ako lang daw, nagdrama din siya eh. Nagsasangla ako ng silver, para pang kota, oh. Talaga, tropa, nagsasanla din ako tol, para pang pasta. Siya daw si Hades, tas ngayon, siya naman daw si Jesus. Weirdo, di ba? Nagpakilalang tagapagtubos, tapos lines, nagsasangla. Paliku-liku na yung disenyo, gago, bisto kita. Nag-iiba structure ng katana, nagiging Kristo bigla. Okay, pero yung maganda yung setup. Parang may same idea. 'Di ba? Tipsy Disenyo versus price tag Chris Delano. May linya si Sinyo doon or may di ko alam kung sino nag-spit, kung si Tipsy ba o si Sinyo. Basta itong ano eh, basta Chris, itong Chris kung dinisenyo ang Chris ng liko-liko. Yun ata yun sa pagkakaalala ko, may ganong ano. So halos same idea pero kung paano sinet up ni 30 yung liko-liko Chris iba eh. May halong wordplay na sa Kristo eh. Kasi nga 'di ba? Sabi nga ni Katana kanina, walang champion sa motos, walang champion sa motos, ano lang, Kristo lang sa lahat kayo apostol. So sumakto eh, no? Galing. Kung ikaw nagturo sa giging Kristo bigla. Galing nun, ang ganda yun. Kung ikaw nagturo sa gorilla kung paano gumanto, pwes ako magtuturo sa'yo sa pulis tang ina mo. Anong sasabihin mo? Nagpapanggap lang ako na adik para may maiba to? Tang ina mo, anong tinitingin-tingin mo dyan? Gago, asit ako! Eto na pala yung gorillang may buntot. Ganun pagsayan. Ideyang napipisel. Ano susunod? Ikaw si Monkey D. Luffy? Suntok ay Matic DN? Kahit Monkey King, walang panama. Sa matang nagdidilim. Kahit anong monkey ka pa, ako Monkey Kitel. Babahag kanyang buntot. Malabong lumusot. Sige, kapit ka, G. Di na rin naman bago sa inyong makakita ng unggoy na sasabit sa tree. Nice. Sasaksak ko yung okay. Ginanon pagsaks. Puta. Sinaksak ko yung katana, ginanon pag-ikot. Ang hirap hugutin lalo't binaon ko na sa limot. Okay. Pahalin tulad Fake ko to starter. sa Titanic, Ocean Gate. Yun ang imahe mong nabuod. Hindi nakakagulat ang iyong pag-angat, pero historical ang paglubog. Lahat kaya gawin ng Diyos, tama? Mapasunod ang mga yan at agad kang tatawanan. Lahat kaya gawin ng Diyos, tama? Bawat bersikulo't verso ay agad mong nahulaan. Lahat kaya gawin ng Diyos, tama? Sambahin, tingalain, palakpakan ang karamihan. Pero may isang hindi kayang gawin ng Diyos. Yun ang iligtas kanyang sarili sa nakatakda niyang kamatayan.
Left top, second side. Ayun, so klaro sa akin to, pre. Klaro, no. Sabi ko nga, dikit, isa to sa mga dikit na battle sa akin. Kung yung Carlito article, para sa akin article yon, at sa sobrang dikit na score, eto pre, kay third rin ako dito. So round 1 malinaw yon, tabla, hindi ko ma-determine kung sino yung lamang doon sa round 1, kaya tinabla ko yon. Round 2, binigyan ko ng konting edge para kay 30, kasi para sa akin yung round 2 performance ni Katana same dun, hindi siya ganun kalakas compare sa round 1. Yung round 1 niya kasi sobrang solid nun. Pagdating sa round 3, consistent na performance para kay 30 from 1 to 2 to 3, pare-parehas. Then pagdating sa round 3 naman ni Katana, sabi ko nga round 2 yung pinaka weakest round ni Katana eh. Pero nung narinig ko yung round 3 ni 30, sa tingin ko yung rounds 2 and 3 ni Katana, yun yung magkaparehas. So ayun, ganun ko siya nakita, ganun ko siya napanood. Round 1 tabla, 2 and 3 binigay ko kay 30. So pero hindi malayo yung agwat nun, 'di ba? Hindi malayo, sobrang dikit. Katulad ng Carlito article, sobrang dikit, gabuhok lang. Either way yung battle, 'di ba? Either way yung battle, kahit sino talaga yung pwedeng mag-advance. Pero as my own preference para sa battle na to, I'll go with 30. Tsaka big shout out, big props dun sa ginawa ni 30. Kasi yung mga multis niya, yung mga internals niya, yung level of difficulty nun, pre, sobrang hirap nun. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung kayo ba yung mag-i-spit nun, mag-perform nun, may-spit nyo ba yun ng malinis? 'Di ba? Bawal mabulol sa ganong skema. Pag nabulol ka doon, hindi na ganoon kataas yung impact nun sa amin, 'di ba? So kaya gusto ko bigyan ng props si 30 doon. Special mention talaga yung yung multis na yon, yung internals na yon. Ganda nun. So yun lang, 1 tabla, 2 and 3 bibigay ko kay 30. Shoutout kay Katana, pero hindi ibig sabihin mahina yung pinakita ni Katana. Hindi, sobrang lakas nun. Lang, sa preference ko lang talaga kay 30 yun. So yun, 30 to 28, up by 2 points lang naman si 30 dito. Pero yun, 30 dikit to. Side 14, all is a boy tournament battles tayo ngayong gabi. Mag-ice pang beses para kay 30 at Katana. Shoutouts din nga pala palagi, Motos Battle League. Shoutouts sa inyo. At buong gabi masasabi ko, no, yung kung sino panalo makakalaban yung susunod. Ang Batang Urado 4-1 makakalaban ang panalo. Ay gagi, 4-1? Kala ko 3-2 to. Sa Carlito first article Clipted, magingay para kay Katana. Either way yun, kita nyo naman, kahit kanina yun. Tol, talaga pinaka-best friend sa Motos, kahit kanina yun, kahit saan niya pwede yun. Shoutout lang ako, syempre sa Black Manila. 4-1 pala yun? Hindi ko na matandaan talaga, akala ko 3-2 rin yun, pero yun. Kasa Coco Amadeo, Boss G Meat Shop, Celebrity Home Massage, Damak Tattoo, Sabunan Kuya Ellie sa Gentry, G Sabis, The Joint Espresso and Tea. Sa mga tropa natin dyan, Real Jokes, Kilya, si Vicente, Kuya Linya, Tropang Admiral, Team Spa, Jassy, Salamat kay 30 men. Yun, syempre gusto ko din i-take yung opportunity na to na humingi ng sorry sa mga kapatid natin diyang Muslim na offend sa huli kong sinabi. At sana tanggapin niyo itong paghingi ko ng sorry. Ayun, maraming salamat and huge respect sa kahit anong profession, religion, o kahit anong kaso. Maraming salamat eh. Ayun, salamat sa suporta. Bawi tayo next time. Thank you. Binoto ko si Katana. Para sa akin yung round 1 nila, tabla. Tabla, yes. Mas maganda yung paglalaro ni Katana sa angles, tapos yung style ni 30, kumbaga medyo may laban-laban naman sa kung paano yung round 1 nila. Pero round 2, rebattles, mas wala kasing rebattle ni Katana, tapos mas malago yung style ni Katana doon, tapos yung round ni 30 medyo mahaba, kumbaga medyo may mga dragging parts, tapos kay Katana kung paano siya magbaon ng mga angle, maganda naman, though parang hindi naman siya sobrang parang bibigat, pero ang ganda lang nung parang kulit sa utak nung ginagawa ni Katana. Tapos sa round 3, ganun din. Mas lang talaga.
Ewan ko kung ano, parang subjectivity na ganun yung pagpili ko ng boto. Pero punchline wise, mas merong kumbaga mas may array yung kay Katana sa round 2 tsaka 3. Kaya binigay ko sa kanyang round 2 and 3. Round 1 tabla, pero solid na laban yan. Kulit ang kulit ng boto ni Vitrum. Pares halos kami, pero ayun, yung 1 tinabla niya, which is ako din. Pero yung 2 and 3 binigay ko naman kay 30. Siya naman binigay niya yung 2 and 3 kay Katana. Baliktad din, no? Tos boys, congrats. Yo, Rafian, bali binoto ko si Katana. Binigay ko sa kanya yung round 1 tsaka 3. Yung sa 2, pwede sanang sobrang dikit nun. Pero props kay 30 kasi may flavor yung mga niya, meron mga flow, ganun. Pero sa tingin ko lang, nakuha ni Katana yung panalo para sa akin kasi mas effective na nadala niya yung style niya. Kumpara kay 30 na magaganda nga yung mga banet niya pero minsan may mga punto na parang yun, dragging na nga. Kaya yun, binoto ko si Katana. Yeah. Siguro, piling nga pala, binoto ko si Katana. Bali, siguro yun yung mga battle na tingin ko hindi na siya para i-judge round by round kasi kada round nila talagang dikit lang. Bali, binoto ko si Katana based on mas gusto ko yung naging mga pagtimpla niya sa round niya. At saka kino-consider ko rin kasi tournament to, yung mas mahabang mga rounds ni 30. Medyo tingin ko lagpas yun sa 3 minutes. Tapos, si Katana daw, di ko alam kung medyo lumagpas din siya, pero tingin ko, mas mahaba yung mga naging rounds ni 30 at dahil tournament yun, tingin ko binawasan ko siya ron. Tapos, yun, mas nagustuhan ko lang yung pagbalanse ng mga round ni Katana. Though malakas talaga si 30 sa laban na to. Sadyang may kailangan lang manalo. Katana. Yun, espero Tacoma Motos. Round 1, okay naman yung pinakita ni Katana. Siyempre, in-expect natin na i-improve talaga siya. Nakita naman natin yun. Naramdaman ko rin na pang sa buhay na rin talaga. Kaso yung round 1 ni 30, yun, nakapag-rebat siya. Yung dalawang rebat niya, pasok sa akin yun. Tapos, para sa akin, complete package yung naging round 1 niya dahil din dun sa naging flow, yung flow niya, tas yung mga laro niya. So, binigay ko yung round 1 kay 30. Sa round 2, mas pasok naman yung mga rebat ni Katana. Para sa akin, mas effective din yung mga naging personal niya dun Ang hirap din timbangin kasi nung per round kasi mas simple sumulat si Katana. Mas simple yung dating Mas simple yung dating na sulat ni Katana. Mas may laro naman yung kay 30. Nadya-justify nila yung mga punto nila. Pero para sa akin kasi mas kumukonekta yung kay Katana dahil nga mas simple. Hindi naman porket mas simple o mas engrando, may mas madaling sinulat doon. So yung round 2 binigay ko siya kay Katana. Tapos yung flow din doon ni 30, para sa akin mas malakas yung flow niya nung round 1 kaya mas naging maganda pa rin yung sa round 1 kaysa yung round 2. Tapos yung round 3 yun, para sa akin kay Katana na talaga yun, tapos nawala na masyado yung momentum ng mga lanes ni 30. Parang nagiging redundant na siya yung sa pandinig. Parang ganun pa rin. Kaya 2-3 Katana. Redundant. So, nagigets ko yung punto ni Hespero dito. Kasi nga, puro puro wordplay yung pinakita ni 30 doon, tas puro yung mga multis, mga internals, puro ganun 1, 2 and 3. Pero siguro based na lang talaga sa sa magiging preference ng judges Kasi ako, para sa akin, yung pinakita ni 30 yun sa round 1, parang nabitan ako. Nung pinakita niya sa round 2, parang hindi pa rin enough. So, kaya nung pinakita niya sa round 3 ulit, para sa akin, okay pa rin. So siguro preference na lang talaga. Sana round 130. Yun, binoto. Ako lang mag-isang bumoto kay 30. Hanggang dulo, feeling ko, sobrang dikit niya para sa akin. Round 1, ayun, sa maraming mga factor, nagkama pa ako sa dikit yung 1 and 2 nila. Tapos yung 3 na lang din siguro. Hindi ko nga kung yung mga gaganda na rin kasi ng mga linya ni Katanas, siguro ang pinaka nito, mas effective yung mga linya ni Katana pero mas maraming binabato si 30 na tingin ko naging factor sa akin yun. Yeah. Kulit ni Casper, hindi niya ma-justify yung boto niya Hindi niya na napaliwanag na maayos kung bakit si 30 yung binoto niya. Pero wag kang mag-alala, Casper, isa ako sa mga bumoto kay 30 dito nung live pati dito. So yun lang. Sobrang dikit nung battle na to. Another, pangalawang review ko pa lang sa Isa Buhay 2025 pero grabe na yung sakit sa ulo na binibigay sa akin na itong tournament na to. Dalawang battle, dalawang dikit at dalawang dikdikan na
review talaga eh. Diba? Paano pa kaya kung may kasama ako na maghimay ng ganitong battle, diba? What more? Ano pa yung masasabi namin, diba? So yun lang. Props kay Katana, tangina. Either way yun, either way. So, yun. Ganda ng battle, puta, pero sumakit yung ulo ko dun. Kita-kits tayo sa next na battle, mga kumag. At alam ko, it's Zenlook versus Zaki, na para sa akin another dikit na battle na naman yun. Wala eh. Kailangan nating daanan tong isa buhay 2025 first round. So, yun. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.